Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Na-miss ko po kayong lahat. Ayan, galing kasi ako sa matindihang bakasyon at may tinatapos lamang pong proyekto. Ngayon naman, balikan natin ang mga lumagablab na laban itong nakaraan. Unahin natin sa Title Tuesday, March 5 early edition sa bakbakan nila World number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster and France number 1 Alireza Perusia. Alam niyo po ba na si Perusia gustong-gustong laging makalaro ni Magnus? Nitong nakaraan, lalaro siya sa World Championship kung si Perusia daw ang haharap sa kanya. Hindi nga pinalad na si Perusia naman ang mag-champion sa candidates tinamad si Magnus. Ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari sa laban at sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang final standing sa torneyong ito. Ang ginawa ni Magnus nag C4, English opening ang ginamit. Knight F6 si Perusia, Knight C3 E5, Knight F3 main line ng English. G3, syempre, i-develop ang bishop sa G2, D5, ayan, linya ni Wesley to at sa kanila Nakamura, yung nagpapaluwag kagad ng sentro. Bishop G2 at nag-Knight B6, umiwas kagad. Ngayon may tanong, na i-develop na ito, bakit siya ulit ang itinira? Parang lumalabas, tempo loss, no? Kasi may iniiwasan na Knight takes E5 na ganong taktika. May Knight takes E5 Kaya iwas muna. At the same time, mapigilan ng puti to break D4. Importante rin ng D4, space sa center. Nag-castle, Bishop E7, A3. Ayan, para mag-B4, Bishop B2. Nag-castle, B4, Rook E8, D3. Ayan, para control din sa E4 square. Bishop F8, Bishop G5. Interesting. Ayan, kasi dito ang madalas, Bishop B2, second line, Bishop E3. Ayan, Knight D2, third line, ang pang-anim yung Bishop G5. Tingnan natin ito. Nag-F6 at nag-Bishop E3. Ano kaya diferensya ng tirang Bishop E3 kagad nang walang F6 sa may F6 na? May diferensya ba? Malalim ang nakita ni Magnus. Nag-A6 para walang B5 na paparating. At nag-Rook C1, develop, control the C file. Bishop G4. At yan po ang lumalabas na bago sa bakbakan na ito dahil ayon sa naitalang recorded game pa, nag-Knight D4 ang ginawa. Okay, o balik tayo sa Bishop G4, nag-H3, Bishop H5, Knight to E4. Ayun, dadalhin ang Knight sa C5, nag-A5. Gusto kagad ni Perusia na basagin ang solid pawn structure sa queenside, nag-Bishop C5, takes, Bishop D6. Ayan. Medyo kakaiba nga po itong tira na ito, no? Na weirduhan ng computer engine, nilagyan niya ng brand X. Pero ang tanong, bakit kaya hindi pwedeng capturein ng pawn? Suportado naman ng bishop yan. Magku-queen B3 check. Obligado, no? Obligado. Aalis ang knight. May bishop takes F8, rook takes F8, then knight to C5, threat ang pawn sa B7, at binigay na lang pong continuation, ayan, pang salubong, pamigil sa pin, at magku-queen B2, rook B8, and D4. Ayan, slightly better for white. Okay, kasi pag kinapture, then rook FD1, grabe, lalim, no? Position na lang ang habol. Pero nag-Bishop D6 dito si Perusia, at nag-D4, ayun, paluwag na si Magnus sa sentro, Bishop takes F3. Ayun, maling desisyon. According to Stockfish, dapat daw po F5, paalisin ang knight. Capturein, capture, B5, counter attack sa knight, knight to A5, iwas, and bishop takes, queen takes, knight to H4 to threat the F5 pawn, then E takes D4, knight takes F5. Equal to slightly better for white. Ayan. Diyan naglalaro ang evaluation. Pero medyo magulo, no? Kasi tipong, paano kung capturein yung ano? Gaganon lang. Pag kinapture, may ganon. Lalim. Tuloy ko pa, ha? G6. Okay. Matchas. Kahit saan pumunta, dito pupunta. Matchas. Curious lang, kaya tinuloy ko lang. Ayan. Balik tayo, no? Kasi kinapture yung knight. Capture. Knight takes D4. Dalawang dikit na bad move ni Perusia. Takes, queen takes D4, bishop E5, hamon, queen to queen, umiwas si Magnus. Ramdam niya na siya yung umaatake dito, kaya umiwas siya sa simplification or palitan. Ganun po yun. Kung sino umaatake, dapat siya ang iiwas sa palitan. Kung sino ang under attack, ikaw or siya ang dapat
makipagpalit-palitan para maibsan ang pressure. Nag C6, grabe talaga umuulan ng bad move si Perusia. Dapat daw po ay knight to A4. Malalim nga lang, parang walang pupuntahan yung knight sa A4, parang walang purpose. Pero wala, ganun talaga chess Malalim talaga C6, B5. Good move, pangsira, parang nagkaroon pa ng tempo ng panira. Ayan bakit hindi kinapture ang libreng pawn? Kasi mag-rook FD1 daw po. At nako, patay. Hindi pala pwedeng basta iiwas, bitin ang knight B6. Todas na. Pag nag-knight D7, knight C5. Ayun. Pag nag-rook E7, depensa din, queen D3. Talagang wala na. Bibigay na ito and winning sa exchange. Okay? Balik tayo. Ang ginawa, nag-knight D5, inatake ang queen. Queen B3. King H8, iwas sa dangerous pin. Pumapture na, capture, and rook takes C6. Malinis. Lamang ng isang pawn si Magnus. At nag-rook B8, queen C4, knight B4, at nag-rook C5. Bishop D4. Kanina, panay ang paulan ng bad move. Ngayon naman, grabe, blunderation ang binitawang tira. Dapat daw ang tira po ay F5. Atakihin ang knight. Wala namang knight G5, may queen Knight C3 and queen D4. Yan ang dapat. Pero dito tayo ngayon sa ginawa. Bishop to D4. Ayun. At ang ginawa ni Magnus, nag-rook B5. Simple lang. Pero na-miss niya ang simpleng tira, rook D1. Ipin lang. Pin lang. Kasi pag kumapture naman dyan, may knight takes F2 naman. Depensado, Tori. Buong buo na yun Ito na nga lang binigay ng continuation capture, takes, rook E takes D8 and knight C5. Talo pa rin, grabe. Kasi, wala. Boss, luging-lugi sa pyesa. Pero nag-rook B5, mabait pa si Magnus Rook takes B5, queen takes B5, nag-queen B8, hamon, queen to queen, iwas. Kasi nasa iyo yung barahan ng pag-atake. F5, ayan. Ito medyo, pag F5, pag umalis ang knight, may paparating na queen takes G3. Hindi makaka-capture yan, nakapin. So, yun po yung mga dapat ingatan at dapat matalas ang mata. Pero dito, may ginawang interesting move si Magnus. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas, mga kababayan. Ito po ang tira knight to D6. Ayan, hindi pwedeng capturein kasi mabibitin ng torre sa E8. Nag-rook F8 umiwas and nag-queen D7 pumasok. Nag-bishop C5 and ayun, rook D1 to support the knight. Rook F6, talagang galit na galit sa kabayo na yan knight takes F5. Ayun, napitasan lang, threatening, matcha sa G7. Queen F8, depensa, may atake pa. Okay. At dito nag-queen C7. Excellent. May paparating na rook D8, queen listen. At nag-rook F7 pang istorbo, nag-queen E5. Ayun naman. Pagka-blunderation si Magnus, bumaliktad kagad. Kasi po ang time nila, kung papansinin nyo, 3 seconds and 2 seconds na lang. So napapitik ng tira si Magnus, napabilis, baliktad ang evaluation. Dapat daw po tira dito ay queen to A5 yan pala. Kasi anytime naman na capturing yan, laging may rook D8, queenless. Tapos ang binigay na continuation, knight C6, capture, and bishop B4, queen A4, rook takes F5, bishop takes F3. Ayun, lamang ang puti dito. Yan ang accurate, Pero balik tayo. Sa ginawa ni Magnus, nag-queen E5, rook takes F5, patay. Yun lang, malungkot. One piece down. Queen E4, rook F6. Akala siguro ni Magnus may hataw siya ng capture, mga kamatsas. Kaso pag kinapture, check, wala namang back rank, babalikan lang ng bishop, depensado Yun ang masaklap. Balik tayo. Queen E4, rook F6, king G2, G6, queen E5. Ayun. King G7. Okay, bad move. Dapat daw po tira queen E7. Ayan, hamuni na. Daanin na sa yaman, ika nga, dahil lamang ng isang pyesa. Pero, nag-king D7, rook D7 check, king H6, wala na. Dalawang bad move, sunod-sunod.
H4, good move. Threatening Queen G5 matchas. Nag-Rook F5. Ayan, ito pa isang malakas na bayo. Queen C7, threatening Rook H7 matchas. Nag-Queen G8 at mayroon pong huling pitik na tira. Sige po, i-guess nyo uli as puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. G4, atake sa Torre. Resign si Perusia. Dito yata enjoy na enjoy si Magnus pagka pinapahirapan niya si Perusia. Bakit po nag-resign? Kasi pag saan mapupunta yan? O, lagay muna natin. Pagpalagay natin. Rook F8, may G5. Matyas pawn. Nako, grabe. Malaking kantsaw yan. Matipon! O, ayan. Dito po ang rating nila matataas kasi online rating po nila ito sa chess.com. Hindi po yan yung feed rating na gamit nila. Ha? Okay, pero bagamat natalo si Perusia, ito naman po ang standing. Umayos kayo. Ha? Champion si Perusia. Si Perusia pa rin ang champion. Nako. Matindi. Kay Magnus lang yata siya natalo. 9.5 out of 11 rounds. Ayan, pumapangalawa si Volodar Burzin. Ang batang Russian prodigy Jose Martinez. Ayan. Okay, at si Magnus, si Nakamura, pang 11, no? Pang ilan ba si Magnus? Ayun, pang number 21. 8 points out of 11. O, dalawa talo niya eh. Tatlo pala, no? Kay Alexeenko, talo rin siya kay Samonenko. Ayan, hindi ko masyadong kilala. O, pero si Alireza po ang nakasungkit ng kampyonato nitong nakaraang early edition ng chess.com titled Tuesday. Ayan. Magkaroon lang po talaga tayo ng napakagandang timing. Hindi tayo pagod kasi ito po ay tuwing dumidiretso ng madaling araw sa atin. Ayan, kung makahanap po tayo ng timing, gusto ko uling makalaro dito sa titled Tuesday. Nakalaro na ako dito mga ilang beses pa lang eh. Ayan, maraming salamat po. Sana natuto kayo at na-update mga kamatyas. At waiting po sa pagbubukas uli ng aming Kamatyas Sporting Goods Shop sa Shopee link. Ayan, at ilang na lang po, preparasyon ay bubuksan na namin ulit ang aming store para maka-order na po kayo. At ngayong March po ay may Kamatyas Tournament, rapid tournament natin, Open Masters and Kiddies Division mga kamatyas. Yan po ang inyong antabayanan. Naghahanap lang po kami ng magandang venue sa Manila or Metro Manila. Ayan, at i-announce namin, post namin sa Kamatyas Facebook page. Ayan, tuloy na po ito. At sa ilang sandali na lamang ipopost na po namin ang details sa Kamatyas Facebook page. Antabayanan nyo lamang po. Sali na kayo. Limited lang po for 200 players. Free registration po ito mga kamatyas. Grab the opportunity. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.